Sa kabila ng pangunlad ng ating lipunan, nananatili ang problema ng gender inequality. Sa dokumentaryong ito, maririnig natin ang mga karanasan at pananaw mula sa mga guro at isang espesyal na bisita, isang abogado tungkol sa isyong ito. At ngayon, makakasama natin si Sir Aldin Ferrason, isang guro ng Ingles para sa baitang 9 at 10. Magandang araw. Muli, ako si Ethan Marcos Angeles at ngayon naman kasama ko si Sir Aldin Ferrazol. Sir. Ngayon naman po ay may mga ilang tanong ako para sa inyo. Una, nakaranas na po ba kayo ng gender inequality? Oo, nakaranas na ako ng gender inequality at laganap siya ngayon. Sa paanong paraan mo po ito nararanasan? Una dyan ay ang sa pagsakay ko, sa tuwing sasakay ako ng pampublikong transportasyon na kung saan paniniwala ng iba na kapag ka babae ay dapat na natin bigyan ng upuan sa pampublikong transportasyon. Ngunit sa ganyang pamamaraan, dapat rin natin isaalang-alang at ang iba't ibang factors. Isa na riyan ay dapat kung papaupuin natin babae, dapat sila ay may special na kondisyon. Ngunit sa nangyayari ngayon, ang mga lalaki, regardless kung sila man ay pagod o hindi, pagka may babae sa pampublikong transportasyon ay kailangan ng mabigyan sila ng special treatment sa kabila at kahit ano pa ang kanilang estado. Pangatlo naman po is, sa ngayon, nakakaranas ka pa rin po ba nito? Oo, nakakaranas pa rin ako ngayon dahil nga meron tayong ideya sa ating isipan kung saan pagkababae, paupuin na kagad. Hindi natin sinususig maigi na dapat bigyan rin natin konsiderasyon yung mga kalalakihan na kung saan pagod sa kanilang trabaho, nakagusto rin nilang magpahinga kahit sa pampublikong transportasyon. At hindi naman natin nililimitahan ng mga babae na umupo sa upuan sa pampublikong transportasyon, ngunit bigyan din natin ng konsiderasyon ng mga kalalakihan pagdating sa pagpapahinga sa pampublikong transportasyon. Ibinahagi ni Sir Aldin na ang kanyang karanasan ay nagpapakita ng patuloy na paghamon ng gender inequality, ngunit nananatili siyang positibo na mayroong magbabago. Sunod nating makakapanayam ay si Sir Renzo Borleo na isang saksi ng epekto ng gender inequality sa ating lipunan. Mayroon ako ditong mga tanong tungkol sa isang issue na mahanap natin sa kabanata, sa mga kabanata ng LFL Business. Ngayon sir, tatanungin ko lang, nakaranas na po ba kayo ng gender inequality? Siguro nakaranas o naka-witness o naka-masid, naka-observa nito. Masabi ko oo, nakaranas at naka-masid na ako na nangyari sa akin o sa iyo. So, okay. Pangalawang tanong, sa paanong paraan mo po naranasan? Okay, naranasan ko ito personally in terms of both kadalasan sa larangan ng trabaho. So, o sa pag-aaral. May mga pinaniwalaan ang tao na kapag ikaw ay lalaki, babae, o sabihin natin na, di ba, ang ibang gender, may mga kaya ka lamang gawin o may mga hindi ka dapat gawin. So, sa paglalaki, kapag hindi ka dapat maglaro o hindi ng ganitong laruan o kapag ikaw ay babae, hindi ka kailangan manamit ng ganitong ananamit. Diba? So, personally, sa paaralan, sa trabaho, nakakalimita rin ito ng mga pwede namin gawin dahil mas may preference kung tinawag o may mas preferential treatment doon sa kung ano man yung kaso na pinag-uusapan.
Salamat po. Ipinakikita ni Mr. Borleo na ang isyong ito ay hindi lamang limitado sa aspeto ng buhay, kundi malalim ang ugat nito sa ating araw-araw na mga karanasan. Sa palagay ko, oo, nakakaranas, nakakausip ako. At ngayon, makakasama rin natin si Ma'am Ariel Jolie Cabal na magbibigay ng kanyang opinyon tungkol sa gender inequality sa isang maikling sagot. Magandang araw ulit guys. Ako nga pala si Nathan Ariano, sa documentary. Nandito po ngayon kasama po natin si Hi, ako po si Binibining Ariel Midabani, isang guro sa English grade 4. So ma'am, unang question ko namin. Nakaranas na po kayo ng gender inequality. Gender inequality is bilang isang babae, mararanasan ko ang gender inequality. At yung pangalawang question ko, sa paanong paraan mo ito nakaranas? Well, nararanasan ko ang gender inequality sa pamamagitan na syempre hindi pantay ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan at kalalakihan dahil mas tinitignan ng lipunan na mas magaling ang mga kalalakihan kumpara sa mga babae. Sa tingin nila, ang mga kalalakihan ay mas magaling, mas malakas kumpara sa mga kababaihan. Dahil dito, kinakailangang magsama-samang pagsisikap upang baguhin ang pananaw na ito at itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa syudad. Bilang espesyal na panauhin, makakapanayam natin si Ginang Mary Ann Loriano, isang abogado na magbibigay ng mas malalim na pananaw hinggil sa legal na aspeto ng gender inequality. Kung ika'y nagkaroon ng pwesto sa pamahalaan, sa paanong paraan mo masusolusyonan ang isyong ito? Sa katotohanan, marami na tayong batas tungkol dyan. Nakasaad yan sa konstitusyon ng ating bansa. Marami ng batas. Ang katanungan ay gaano ka-epektibo ito na isa sa katuparan. Social media nakatulong sa paglawak ng kaisipan. Pero kung medyo bastos na or libelous or slanderous ang pagbatikos sa ibang tao, lalo na tungkol sa kanilang gender, meron namang mga batas, meron mga kinauukulang tao para tugunan ang mga ganyang problema. Trust the system, kumbaga. At para sa huling tanong po natin, kung mayroon kang mabibigay na mensahe sa mga kabataan ngayon ukol dito, ano ito? Unang-una, tandaan natin na lahat tayo nilalang ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Equal tayo, pero nasa tao na kung paano niya pakikitunguhan ang ibang tao, paano niya dadalhin ang sarili niya. Magbasa, makipagdiskusyon, makinig sa otoridad, at maging magalang na lang sa lahat. Kasi hindi naman tayo mabubuhay mag-isa, kailangan din natin ng ibang tao. So, kung anong binigay mo, ganun din siguro ang matatanggap mo. So, makitungo ng maayos, pakikitunguhan ka rin ng maayos. Sana nakatulong ang ating usapin na ito. Magandang gabi. Maraming salamat. Thank you. Ang kanyang opinyon ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng batas at mga hakbang na maaari nating gawin upang malutas ang isyong ito. Sa pagkatapos ng dokumentaryong ito, naway napagtanto natin ang lalim at lawak ng gender inequality. Hindi lamang to issue sa paaralan, kundi sa buong lipunan. Sama-sama, maari tayong magbigay ng solusyon at magsulong ng pantay na karapatan para sa lahat. Ngunit, hindi bago itong isyong ito kung hindi makikita natin siya sa iba't iba nating literatura, kanta, at artikulo tungkol sa problema ng ating lipunan. Isang halimbawa nito ay ang No Limitangere at El Filibusterismo, kung saan nakikita natin ang pag-aabuso sa ating kababaihan dito mismo sa bayan natin.